Wag na wag kayong mag-entry kapag alam nyo nang kumbaga may breakout na. For example, hello mga ka-traders! Ako nga pala si Jay at isa akong Forex traders. Maulan na gabi. Umuulan kasi dito eh. So, ang lakas na ulan. So, ayun, meron akong isi-share sa inyo. Ito yung tinatawag nating reversal strategy. So, ano-ano nga ba yung mga reversal? So, ito yung double top, double bottom. Pero sa akin, ang tawag ko dyan is M pattern and then W pattern. At meron pang head and shoulder. So, matagal na to. Marami na itong video na marami na itong video ginawa. Marami nang gumawa pa ng video na to. Okay? Sa mga ganito. Pero, dito, i-clear natin kung paano nga ba siya ginagamit as a strategy pagdating sa forex trading, especially dito kay gold. Kasi kay gold, lagi siya lumalabas. Lagi siya nakikita. At hindi nagpapakita. Talaga nagpapakita siya. Okay? So, ayun. Sa strategy na to, sa M pattern at W pattern, i-share ko sa inyo lahat. Mula sa key point, okay? Confirmation. Okay? Bago tayo magsimula, meron nga pala akong Telegram kung saan nagbibigay ako ng free signal. At maraming salamat po sa lahat ng nakaka-appreciate ng ginagawa kong pagbibigay ng free signal sa aking Telegram. So, talaga namang kitang-kita dito sa kanila na masaya sila. Pero, syempre, hindi naman araw-araw nagkakaroon din ako ng losing, ibig sabihin, talo signal. Pero, syempre, sabi ko nga, always use money management and your risk management tuwing tayo ay nag-trade. Okay? Pero pag alat talaga, yun talaga ganun talaga yung forex. Pero babawi tayo. So, ayun. Tapos, meron din pala akong broker na nagbibigay ng 100% deposit bonus na abot up to 1,000 USD. So, sa mga tatanong, may dalawang klase po kasi ng bonus, which is yung isa is your marginity, yung margin kung saan pinalalakas niya yung buying power mo. So kapag yung balance mo, for example, naglagay ka ng 100 USD, tapos natalo yung 100 USD, dapat 200 yun. Kasi, ibig sabihin, dapat 200 yun kasi may 100% deposit bonus ka nga. Pero dahil nga ito ay marginity, kapag natalo yung yung $100 mo na balance, mawawala na rin yung bonus mo. So, meron namang 100% deposit bonus na losable bonus, which is yung 100 mo magiging 200. Kapag natalo yung 200, yung 100 mo na nilagay, meron ka pa ring credit na 100 USD, which is pwede mo pa ring i-trade. At kapag nag-trade ka at nanalo naman at nabawi, malalagay yun sa balance. So, pwede mo pa rin yun ma-withdraw. So, ang tawag naman dyan ay support. Okay? Support sa balance. Okay? Ito naman yung tinatawag na losable bonus. So, kung gusto mo ng ganyang bonus, pasok ka sa Telegram, message mo ako doon. Sabi sa Telegram kasi nagbibigay ako ng direct contact kung saan pwede nyo ako ma-message. And then, kung interesado ka dyan, bibigay ko sa iyo at isi-share ko sa iyo. Okay? So, punta na tayo sa ating topic. Okay? Okay, dito na tayo ngayon sa ating chart. So, reversal strategy. Okay? Ano nga ba yung mga reversal strategy? Okay, luma na to pero napakaganda pa rin naman na gamitin pagdating sa trading strategy, lalo na dito kay gold. Okay? So, sa strategy na to, i-share ko muna sa inyo, ipapakita ko muna sa inyo ano nga ba yung double top. Okay? Yung double top is ganito. Okay? Yan yung double top. Okay? So, kung ang market ay paangat at biglang nagkaroon ng double top, so this is the time na pwede siyang magkaroon ng pullback or either for good or reversal talaga. Ibig sabihin, yung trend pwede na niya nang i-change ng pababa. Okay? Yan. Ganyan na siya. So, saan nga ba mas magandang tumingin ng reversal pagdating sa time frame? So, mamaya babanggitin ko po sa inyo. Papaliwanag ko lang muna kung ano nga ba tong M pattern at saka W pattern. Okay? Kulay ko lang. Okay. Sa M pattern, hindi porkit pag sinabing double top, pantay na pantay po talaga siya. Okay? Pwedeng ganito. Yan. Pwedeng ganito. Yan. Okay? So, ito yung tinatawag natin na
M pattern or double top pattern. Okay? So, paano nga ba nagpi-play o paano nga ba natin ginagamit to as a strategy? Okay? So, ginagawa ko to kapag may confirm na. So, ano yung confirmation? Una, ang confirmation natin is neckline. Okay? Ito yung neckline. Okay? Dito sa tuturo ko, sisimplihan ko na lang ang pinakasimple para mas magets kagad. Okay? So, yung pinaka key point natin is yung neckline. Key point, ibig sabihin, siya yung confirmation na meron ngang pagbaba na. From uptrend to downtrend or fullback. Okay? So, ito yung confirm na bababa nga ang market galing sa taas. Okay? So, ano yung magiging confirm? Yung confirmation natin is yung neckline. So, ibig sabihin, ito, yung natin, confirmation natin, yung neckline. Yan. Note nyo na lang kung kayo ay may notebook, gano'n, mga notebook or something. Gusto nyong, okay, balik-balikan nyo na rin yung video na to. Okay? So, ito yun, yung confirmation. So, confirmation pa lang po ito na bababa nga ang market. Pero, kailangan muna natin ng key point. Ano nga ba yung key point para magtagumpay itong ating neckline o itong ating double top? Okay? Ang confirmation, basag, confirm na may reversal. Ang key point natin dapat magkaroon siya ng fullback. Okay? Yung retest. I-retest niya yung neckline. Pero, note po ulit, paki-note lang na hindi lahat ng retest ay tinatapik si neckline. Ibig sabihin, may mga portion na may mga M pattern na hindi niya na tinatapik si neckline. Ibig sabihin, yung retest niya napakaikli lang. For example, humaba ng ganyan, ito lang yung retest. So, paano natin yan malalaman? Sa M1 strategy, same lang to. Yung scalping, yung M1 stepper strategy natin. Same lang ulit po ito, ha? Okay? Gagamit tayo dito ng tinatawag natin na Fibonacci retracement. Okay? Iyan. Okay? Pwede kasi doon sa 38% pa lang, dyan pa lang, bumaba na ang market. Pero hindi niya tinapik yung ating neckline. Okay, mas maganda nga sana kung tatapikin niya si neckline. Meron naman mga portion, si M pattern, na sumusobra pa kay neckline. Ibig sabihin, umaabot pa siya hanggang 61% o minsan lumalagpas pa. Okay? So, ito yung tinatawag natin double top. Which is parang siya, para siyang tinatawag na ano ba tawag dito? Tinatawag na QML, Quasimodo level. Okay? So, ito yung key point natin. Ito yung key para magtagumpay yung ating sell entry. So, ano naman ang magiging SL? Ang SL niyan is above dito. Kasi kapag binasag niya pa to, ibig sabihin, wala pang reversal, it means continuation ng market. Okay? Continuation na aangat pa rin si market pataas. Okay? Sinasabi ko to, pero ito ay mataas talaga ang win rate ng itong strategy na to. At napaganda ng win rate ng itong strategy na to. So ngayon, kapag naman yan, paano ka naman dyan pala mag-end? Ano ba yan? So ngayon, paano ka naman ngayon dyan mag-e-entry? So, anong mga posisyon yung pwede mong pag-entryhan? Pwede ka sa 38, pwede ka sa 50, pwede ka sa 60 level ng ating golden zone. So, ngayon, ang SL mo niyan, above here. Diba? Yun nga sinabi ko. So, ang magiging position mo sa short position, for example, dito ka sa 50%, ayan, ganyan. Maglagay ka lang ng konti. Yan. Yeah. Tapos, maglagay ka lang ng 1:1 risk-reward ratio or 1:2. Okay? So, mamaya sasabihin ko sa inyo kung
ano ba? Mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano ako nagtitrade dyan kapag ganyan na. Okay, pero ito muna, pinapaliwanag ko sa drawing na to kung paano nagwo-work si M pattern. At same din po yan kay W pattern. Tanggalin ko lang to. Yan, tsaka to. So, si W pattern naman, ganyan siya. Ulitin ko lang ulit, ino-note ko lang ulit na hindi lahat ng double bottom is pareha sila ng narating. Yung pantay na pantay to. Yan, yung pantay na pantay. So, minsan may ganyan, at minsan naman may ganito. Okay? So, it look like W pattern pa rin, di ba? Double bottom pa rin. So, ang confirmation, confirm natin na may reversal, which is yung neckline. Ulit. So, ito yung neckline. Neckline. Key point natin, yung ito yung para maging success nga, yung reversal, is kapag nagkaroon ng pullback or retest sa neckline. Okay? So, pwede ka ulit gumamit dyan ng Fibonacci retracement. Yan. So, pinakamaganda nito, huwag kang mag-entry ng sell dito. Okay? So, hintayin mo na lang na dumating siya sa key point natin, which is yung area na yan. Ito, itong tatlong golden zone natin. So, diyan ka pwedeng maglagay ng entry. And then, syempre, ang SL mo, syempre, below pa rin dito. Okay? Pero mas maganda kung ilalagay mo siya dito. Bibelow mo siya dito. Yan. Okay? So, ang magiging entry mo ganito. Long position, kunyari, dito ka naglagay sa 50%. Yan. Hanap ka lang ulit din ng 1:2 risk reward ratio or 1:1 risk reward ratio, depende sa iyo kung anong style of strategy mo. Yan, ganyan yung magiging posisyon ng iyong entry. Okay? So, ano naman yung head and shoulder and then tama, head and shoulder. Nga pala, may bago nga pala akong hindi ko alam kung bago sa paningin, pero sa tingin ko, bago to. Talagang nangyayari to sa market. Basta pinagsama niya na si M pattern at saka si head and shoulder. Ibig sabihin si M at saka si W tapos head and shoulder. Okay, pinagsama niya na. Mamaya papakita ko sa inyo. Yan. So ano naman yung head and shoulder? No, tayo po nandyan po. Neckline ang ating confirmation na bababa. Ang key point natin kapag nagkaroon ng reversal. Pag nagkaroon ng retest sa neckline. Either hindi man, nagkaroon man lang ng pullback at nasukat natin sa ating golden Fibonacci. Okay? Sa golden zone natin. Doon tayo pwedeng magkaroon ng entry. Okay? Minsan kasi ang reversal napakaikli lang ng W pattern. So dito kayo dapat talasan ng mata. So basag pa rin yung neckline. Yan, basag pa rin yung neckline. Lalakayan natin para mas kita ninyo. Yan, ito yung neckline. So basag pa rin. Tapos, andit lang, ganyan lang halos kaliit. Tapos sabay magkakaroon yan ng retest. Ng retest na aabot hanggang dyan. Okay? Pero kapag sinukat mo yan sa golden zone, ayan. Okay? So, mas mahalaga pa rin na gumamit tayo ng ating Fibonacci retracement kung hanggang saan siya magre-retrace. So, sabi ko nga, yung SL natin is around dito. Kasi kapag binasag niya pa rin yan, ibig sabihin, may continuation pa rin ng downtrend. Okay? So, next natin, yung head and shoulder. Okay? Yung head and shoulder naman ganito. Kapag may pataas, nakita mo itong head and shoulder, so, ibig sabihin, pababa na ang market. Ibig sabihin, kapag may uptrend, yan, tapos nakakita ka ng head and shoulder, ibig sabihin, ang market ay pababa na. Okay? Okay, ito yung head and shoulder. So, ano naman ang ating confirmation? So, ano nga ba, bakit nga ba tinawag siya na head and shoulder? Kasi meron ditong S, shoulder, and then, meron ditong head, okay? At meron naman ditong S pa rin. So, kaya tinawag siyang head and shoulder. Head, shoulder. Okay? So, ano naman dito yung ating confirmation? Siyempre, yung neckline. Meron din po siyang neckline. Tama po kayo doon. So, ito, yung neckline.
yung um, yung dati niyang o yung nakaraan niyang lower higher low. Okay? Kasi 'di ba ito ating higher high, and then dahil nga basag, ito na yung higher low. Okay? Yan. Ito yung ating confirmation. Okay? Okay, neckline pa rin tawag ko dyan. Neckline. So, confirm na bababa ang market. Ang key level ulit natin, which is, ganun pa rin. Dapat makakita pa rin tayo ng retest doon sa neckline. Sabi ko nga, minsan hindi umaabot, o minsan naman sobra. Minsan umaabot ulit siya sa hanggang shoulder. Pero, sabi ko, mas maganda pa rin na gumamit tayo ng Fibonacci retracement para malaman natin kung hanggang saan. Okay? So, mula dito hanggang dito. Yan. So, diyan tayo pwedeng magkaroon ng Fibonacci retracement. So, yan. So, kung hindi at umabot man dito, hindi pa rin po ito yung SL natin. Ang SL kasi natin ito, which is yung head. Yan. So, kung mag-e-entry ka dyan, ganito magiging posisyon ng iyong short position. For example, sa 61 ka, yan. Tapos, SL mo around dyan, sa taas ng head and shoulder. Siguro lagpasan mo lang ng konti. Konti lang, siguro sabihin natin mga 20 pips to 30 pips. O kaya 10 pips. Pero kung kaya naman ng iyong margin, ay, bakit nga ba't long position to? Sorry. Short position, ganito po. Sorry. Ayan, ganyan. So, hanap ka lang ulit dyan ng 1:2 risk-reward ratio mo o kaya 1:1 risk-reward ratio mo. So, depende ulit yan sa inyo. Okay? So, ayan yung head and shoulder. Same din yan kapag ang market ay ibig sabihin, kapag ang market ay pababa, yan. Tapos, nakakita ka rin ng head and shoulder. Ala, yan, ganyan. Okay? So, neckline, basag. Then, waiting for retest. Okay? Same pa rin po yun. Binaligtad lang natin. Kapag may pababa at pag may pataas. Kapag pataas ang presyo, ganito ang style ng head and shoulder na may reversal. Kapag naman pababa ang presyo, ganito naman ang style ng head and shoulder. So, ito yung shoulder, S. Ito yung head, H. At ito naman yung shoulder. Isa pa shoulder. Yan. Okay? So, lagi kayo gagamit ng mga trend line. Tingnan nyo kung binasag. Yan, mga ganyan. Okay? So, tingnan natin sa market kung gumagana nga ba to. O na nag-work nga ba talaga to. Okay? Tingnan natin sa market. So, i-clear na natin. Hoping na gets nyo yung ating head and shoulder and then yung ating M pattern and W pattern. Okay? So, kung hindi naman, pwede nyo naman yung ulitin at nandyan lang naman yon. So, i-remove ko itong mga drawing na to para hindi nakaharap. O sige, wag na nga. Nandito ba? Ano ang market? Hindi ko na makita eh. So, remove na. Punta tayo sa 4 hours. Ayan. Nandiyan lang naman sa taas yan. Ay, hindi. Kailangan ko i-remove. Ang dumi. Remove ko na lang. Okay? So, dito, mapapansin natin dito. Okay? Ito pang isa. Wag na wag kayong mag-entry kapag alam nyo nang kumbaga may breakout na. For example, ito, downtrend. Yan. Diba? May breakout. Yan. Yan. Wag na kayong sumubok pang mag-sell pa kapag alam nyo na may breakout na dito. So, lagay ko lang B. So, kung nabasag nyo yung pinaka-low, wag nyo subukan na dito sa area na to mag-sell pa. So, mas maganda, maghintay pa rin po tayo ng pullback like nito. And then, maghantay tayo. Yan. Diyan. Pag nakita mo na may pullback and then, saka ka na mag-entry to sell. Okay? Kasi, alam nyo naman, kapag may breakout, may retracement. Okay? So, yan yung wag na wag kayong papasok sa market kapag nakita nyo to.
So, ayaw naman natin din syempre maghintay ng buy. Kasi yung trend nga is sell, di ba? Sabi nga nila, trend is your friend. So, tama naman yon. Pero, dapat may tamang timing sa pagpasok kung saan. Kasi baka mamaya pagpasok natin, may nakita na pala tayong reversal paangat for pullback or for retracement, hindi natin napansin. So, kaya napakahalaga na meron kang background sa pagtingin, ng tamang pagtingin ng reversal. Okay? Wala kasi, hindi naman sa hindi naman sa kasi di ba sinasabi nila, dapat daw, may mga mahabang candlestick kapag paangat na ang market. 3. Mahabang candlestick. That is daw yun daw yung reversal. Okay? Kaya kapag umangat na ng 100, kaya 1,000 pips o 100 pips, 500 pips, yun na daw yung reversal ng market. So, hindi po. So, dapat alamin natin kung ano yung tamang pagtingin ng reversal. Kung ito ba ay fullback lang or ito ba ay good reversal. Okay? So, paano nga ba natin masasabi na may good reversal? Okay? So, dito, sa taas, dito, sa ginawa na to, ng market na to, may tinatawag dyan, di ba may tinatawag tayo na time frame. So, yung time frame, nasa high ba or low ba, di ba? So, dito makikita nyo na wala namang reversal. Yan. Wala. Dito. Pero bakit umangat yung market ng ganyan? Ang tanong, may reversal ba? Kasi sabi ko nga, di ba, wag na wag. Kasi nakita nyo naman, no, may breakout. So, wag na wag kayong mag-entry ng sale kapag alam nyo na may breakout na. So, mas maganda, maghintay tayo ng fullback. So, ito yung magandang naging fullback. Okay, may breakout. Okay? Matatawag ba natin tong choke? Tingnan natin. Okay? So, ngayon, huwag muna tayo dyan. Ito na pala yung weekly analysis. So, ngayon, tingnan natin kung bakit nga ba siya umangat. Nagkaroon ba talaga ng reversal? Ulitin ko, nasa 4 hours time frame po tayo. Okay? 4 hours time frame. Okay? So, lakihan natin. Para mas kita. Sorry. So, ayun. Tingnan natin to sa maliit na time frame. So, pag titingin po tayo ng reversal, hindi lang naman dito sa maliit time frame. Mas maganda tumingin tayo sa maliit na time frame dahil nasa 4 hours tayo at nakita naman natin na may breakout. So, consider dyan na pwedeng magkaroon ng fullback. So, yun nga, yung retracement. Okay? So, tingnan natin. Punta tayo sa M30 kung nagkaroon nga ba ng reversal. Okay, dito pa lang, makikita natin na parang meron nga. Kasi ito, mukha siyang W pattern. Down, angat, then baba, and then nagkaroon ng yan. So, tingnan natin pa sa mas mababa para mas makita natin. M15, tanaw ba? So, kay M15, tanaw na tanaw. Okay? So, ayan, nagkaroon ng breakout. So, tama nga tayo na ito ay double bottom. So, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng double bottom ay parehas yung ganyan yung itsura. So, hindi po. So, makikita nyo dito na magkaroon siya ng ganyan. Hindi siya pantay. So, ano yung ating key point? Ano nga ba yung confirmation? Diba? Ito yung confirmation natin, which is yung neckline. Neckline. Okay? Yan yung confirmation natin na meron ngang pwedeng fullback or pwedeng good reversal. Okay? So, nakita natin na merong neckline. So, ano yung key point? Ang key point is yung ating tawag dito, yung retest, di ba? I-retest dapat yung neckline. Which is, sabi ko nga, minsan maikli lang yung ginagawa niya na pag-breakout, pero dapat matalas ang mata. Makikita nyo naman, break, di ba? Kitang-kita naman dito na na-break niya, ayan, sa area na yan, ayan. Tumagos yung candlestick, yung big, yung body, yung body, hindi lang yung itong ating, ano ba tawag dyan? Fractal. So, itong wick candle na yan, okay? So, hindi. Ito, mismo. Okay? Dahil yung body ay lumagpas, so maghihintay tayo ng yung key point natin, which is yung ating retest sa neckline. So, sabi ko nga, hindi lang minsan lumalagpas pa. Tulad yan, lagpas na lagpas, di ba? So, pag ginamitan natin siya ng Fibonacci retracement, mula dito hanggang dyan, so, ayun. Makikita nyo na 60%. Tumagos siya sa 60%. Nagkaroon pa nga ng long wick, no?
So, kung, di ba, lagi ko sabi ko nga, dito ang pinakamagandang SL. Around dito, sa baba niya. Kasi kapag binasag niya pa yung baba niya, ibig sabihin, may continuation pa rin ng, ba't ba ako tumitingin kasi andun yung aking ano. So, may continuation pa rin ng downtrend. So, dahil hindi niya na binasag at nagkaroon tayo ng W pattern at kitang-kita dito sa ating Fibonacci retracement. So, ayan, umangat. So, angat, 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 angat. Okay? Kita nyo naman, ito. Ayan. Pero, ang tanong, ito ba ay good reversal or for pullback lang? So, makikita natin nga syempre sa malaking time frame. So, sa ngayon, ito muna, kung paano natin ginagamit as a strategy. Itong tawag dito? Itong ating reversal trading strategy. Okay? So, kung magkakaroon tayo ng entry dyan, syempre, for long position, dahil nga downtrend, nagkaroon ka na, nakita mo na mayroong reversal, so long position, kunyari sa 50% ka naglagay ng buy, so ayan, lagyan na natin ng konting-konti lang. Tapos, hanap ka na ng 1:2 risk reward ratio. O, di ba? So, maganda. Tapos, nagtuloy-tuloy pa nga siya. Ayan, napakataas pa ng inangat ni gold. Okay? Ayan. Pero at least, na ipanalo natin. So, ito lang ba yung nangyayari? At sabi ko nga sa inyo, nakikita rin to sa hanggang sa maliliit na time frame. Meron ako ibibigay sa inyo na sample. Ito. Ayan. Fake. Okay? Di ba? Yan. Tingnan nyo. Punta tayo sa maliit na time frame. Punta tayo sa 30 minutes o M5 ba? M5. So, papakita ko sa inyo ito. Pero which is good pa din naman. Good pa rin naman kasi nanalo ka pa din. Di ba? So, makikita nyo dito na merong okay, yan. Double tap. Kung titingnan natin, yan. Yan. Diba? And then, basag yung ating neckline. Yan. Okay, tapos gamit tayo dito ng ating Fibonacci retracement level. Okay? Sabi ko nga kanina, hindi lahat, di ba? So, may kita nyo dito, hindi tinapik niya lang yung neckline pero wala siya sa ating retracement level. Almost nasa 38 lang siya pero hindi niya pa tinapik, walang tinapik, pero bababa. So, ito yung hindi maganda dahil mas maganda kung siguro kung umabot siya sa Fibonacci retracement level natin, di ba? For example, dito sa area na yan, yan, pwede yan dyan. Pero tingnan mo, bumaba. So, kung naglagay ka dyan ng entry sa neckline, pwede naman. Kaya lang, ang pangit ng iyong short position, ang pangit ng iyong ano dyan, ayan o. Position. 1:1, wala pa nga eh. Nakakuha ka lang siguro percent, pero hindi. Tapos, yung sinasabi ko kanina, kita nyo naman na na-break niya pa rin, ito. Na-break niya pa rin, breakout, so may continuation. So alam mo na. Diba? So nagbigay na siya ng idea kung ano yung ano mo, yung gagawin mo ngayong extra kumbaga, kung ano yung position mo, ikaw ba ay mag-short o maglo-long. So dahil nakita mo na basag pa din, siyempre continuation pa rin ng position for long. Diba? So dito, ayan, nakikita nyo naman. Yan, ito ang pinaka. Makikita nyo pa rin na meron dito, siguro M1 scalping to eh. Sniper entry. Sigurado ako dito sa sniper entry. Tingnan natin ha. So kung sa mga nakakaalam, diba, yung sniper entry natin, dyan sa, nilagay ko yan dyan, may video ko yan dyan, makikita nyo dyan. So dito makikita, mapapansin nyo to. Okay, punta tayo sa M1. Sana makita ko pa. Yun. Dito. Okay. Kung mapapansin nyo dito,
Ayan. Pababa. Umangat. Bumaba. Bumasag. Iyan o. Binasag niya yung neckline. So, ito ay neckline. And then, yun pa rin, yung retest. Okay, yun yung ating key point. Kailangan magkaroon ng retracement o retest dun sa ating neckline. Kaya ginagamitan natin ng Fibonacci retracement kung hanggang saan siya magre-retrace. Okay, mula rito hanggang dyan. So, ayun, kita-kita natin, umabot siya sa 61%. Ayan, 61%. So, nakita natin, umabot siya sa 61%, umangat. O, di ba? Sa atin, sa M1 scalping natin, sa ating M1 sniper entry, di ba? Ang position lang natin dyan ay napakaliit. Baga, ganito lang, long. So, umabot siya dyan, and then ito lang yung iyong SL, and then nakakuha ka ng 1:1 risk-reward ratio. And then, nagtuloy-tuloy pa siya paangat. So, ito na naman, another one, W. Ayan o. Breakout. And then, pasukan mo ulit yan ng Fibonacci retracement. Hanggang saan? O, ayan, umabot pa rin siya sa 61%. So, then nag-entry ka ulit. For long position, ayan. SL mo syempre doon ulit sa pinababa, and then TP mo doon ulit sa pinakataas niya. Ayan, 1:1 risk-reward ratio ulit. So, ayan, binigay ko naman po yan sa ating YouTube channel, dito sa ating channel. Binigay ko po yan yung M1 Sniper Entry. So, yun. So, tingnan mo naman na umakyat pa rin ang market. Nung nagkaroon ng breakout dito, di ba? Sinabi niya na, hindi, tutuloy pa ako paangat. So, nagtuloy-tuloy talaga siya paangat. Ayan. Nagtuloy-tuloy pa rin siya paangat. Okay, ano nga ba yung sinasabi kong makabagong tawag dito, makabagong reversal? So, pinagsama niya na yung M pattern or W pattern or tapos yung head and shoulder. So, tingnan nyo to. Ito, head and shoulder, ganun. Pero, hindi pa din. Ito, head and shoulder. Ayan, kitang-kita naman. Head and shoulder. And then, bumagsak, breakout. Pero, SL hit. Yun. Then, ibig sabihin, continuation pa rin. So, kahit natalo ka dito, talo ka, kaya mo pa rin bumawi. Di ba? Talo ka, bawi ka kasi, alam mo, kasi, ano pa, ibig sabihin, binasag niya to, alam mo ngayon na may continuation pa rin ng buy trend. So, hahanap ka ulit ng dahilan para magkaroon ka ng buy signal. So, dito kung nasa M1 ka pa rin, may mapapansin nyo na nagkaroon pa rin siya ng W pattern. Ayan. Breakout, then retest, and then angat. Diba? So, yun yun. Dito ko, dyan pa lang, na nakikita ko na yung market. Diba? Kasi alam natin na pag binasag nga niya, kumbaga SL hit ka, may uptrend pa rin to. Next entry ko, hanap na ako ng buy. Diba? Buy position. So, hanap ka ng ganun ulit na system. Na yung sistema natin na W pattern. Diba? So, apply mo dyan yung M1 scalping, diba? Yung M1 sniper entry natin, diba? The next round mo, nanalo ka na ulit ng trade. Okay? Kumbaga, pwedeng break even, pero nakailan ka na. Diba? Mula sa baba dito, eto, okay? Hanggang sa taas, natalo ka pa rin, nanalo ka ulit, okay? And then sa head and shoulder, talo ka, and then panalo ka ulit, mas mahahaba naman yung ibinibigay niyang panalo. Kasi alam mo naman, ibig sabihin nito, rejected, siyempre, mabibreak niya to. Diba? So, mas malalaki naman yung napapanalo mo, and then nakailan ka. Okay? Dito sa strategy na to, mas maganda makakita ng reversal kapag sa malaking time frame. So, tingnan nyo itong sinasabi kong makabagong
reversal na ginawa ni market. So, tanggalin ko na lang ulit lahat. Remove natin lahat ng drawing. At nakikita ko kahit sa M1 nakikita ko to. So dito makikita nyo dito mas clear. Ayan o. Okay. Okay. Neckline or W pattern. Ayan. Siguro around sa mga 30 minutes makikita to. Ayan o. Yung neckline binasag niya. Ayan, basag. Neckline. Ayan. Kasi H4 to, either pwede to sa, anong tawag dito? Pwede to sa 30 minutes, baka basag yan. Yan, okay. Basag yung neckline, and then, nagkaroon pa ng head and shoulder dito. Ayan. Double top, plus head and shoulder. Then boom. So bakit nga ba mas maganda sa malalaking time frame tumingin ng reversal, ng mga ganitong reversal? Kasi talagang ang laki ng pips na ibibigay niya. Kasi nga, H4 yan. Mas malalaki yung time frame. Mas malalaki yung ibibigay niya pips kasi malaking ang time frame. Sorry. So, mas mahaba yung trend pag sa malaking time frame. So, dito, mas magandang tumingin ng reversal. Pero syempre, napakahabang proseso at napakatagal niya. Yeah? Napakatagal niya kasi nga H4 yan, mahaba-habang hintayin. So, ayun. Sana ay meron po kayong natutunan sa ating ginawa. Okay? Ay, ba't din ako ng mga nakatingin? So, sana po ay kayo may natutunan sa ating ginawa. At hoping na makatulong po ito sa inyong pag-trade. Muli, ako nga pala si Jay at isa akong Forex traders na kagaya mo. Bye-bye!